Lakad-lakad lang muna kami dito sa may Simending area. Kasi hindi pa available yung room namin. 2 PM pa lang. At 3 PM daw yung check-in. Medyo malamig dito nila. Nagbibenta sila ng mga sweatshirt ngayon. Tingnan nga, ito ano meron. Mga t-shirts. 280. Beb! Dogs mo ka? Yung ano, yung parang taro. Alikan na, lakad tayo doon. Alikan na, gusto ko. Ha? Diyan doon tayo sa Hotstar. Hanapin natin yung Hotstar. Hanapin natin. Light fish. Ito, Beb. Ito yung iPhone. Rice noodles. Kato dito. Besi kato dito. Jai. Para siyang noodles. So guys. Haba ng pila sa Shinfutan. Daming tao. Hello, one for chicken. One. Yes, one. Antay lang natin. Akasa, number 98 pala. Init pa yata. Stick. Bakit? Gwen, okay ka ng chicken. Ang laki. 5C. Yung fan Balot na. Hindi ka ha. Hindi ka ha. Kakainin ko. Hindi tayo drinks. Yakult. Try natin ito guys. Pagkatapos namin maglakad-lakad sa Simending guys, bumalik kami dito sa hotel para mag-check-in. Hi guys, welcome back. So, nag-check-in na muna kami. Napagod na kami maglakad. Dapat today, pupunta pa kami sa mga, kumbaga magte-temple hopping kami. Kaso, pagod na talaga kami. Pagod na yung mga bata. Pagod na si Daryl. Kaya, nag-decide na lang kami na punta na lang kami dito sa hotel, magstay konti. Ito palang, Gugis Inn guys. Makikita nyo naman siya sa Google Map. Sobrang lapit lang niya sa Siemens Station's exit 6, as in pagbaba mo ng Siemens Station. Nakalagay naman yan sa instruction nila kung paano mo mahahanap yung hotel nila, kasi medyo hindi siya yung tipong makikita mo kaagad dahil yung elevator papasok, nasa loob siya ng building. Pero ako hindi naman ako nahirapang hanapin siya kasi mag-isa lang naman yung stationery store doon, tapos may papasok lang siya
na papunta dun sa elevator. May code lang yung elevator nila, so isi-send naman nila sa inyo yung code ng elevator as soon as confirmed na yung booking niyo. Medyo nahirapan lang kami sa pag-check-in dahil express check-in to, wala silang receptionist, walang mag-a-assist sa'yo dito except sa may telepono dun sa tabi ng check-in machine na pwede mong tawagan. So, kanina nung nagtatry na kaming mag-express check-in, actually dumating kami ng 2 PM, sobrang aga pa namin, hindi pa available yung room, which is understandable kasi sabi nila 3 PM pa ang standard check-in nila. Actually, ang sinasabi nila sa email, 5 PM daw, pero they will try their best na ibigay daw yung room as early as 3 PM. So, by 3 PM, bumalik na kami dito, hindi pa rin available yung room. So, hindi ko maintindihan kung may mali ba sa booking reference number ko, pero kahit i-enter ko kasi yung pangalan ko, sinasabi pa rin na unavailable pa din daw yung room. Since may telepono naman doon sa tabi nung check-in machine, pwede mo naman silang tawagan. Medyo impatient lang si kuya na nakausap ko dahil tinatanong niya ako kung ano yung reference number ko. Sabi ko, hindi ko alam. Binibigay ko sa kanya yung booking ID na binigay sa akin ng Agoda, pero hindi daw yun. So, binigay ko na lang yung name ko, which is trinay naman niyang hanapin, tas nakita naman niya, kaya siya na yung nagbigay sa akin ng reference number na kailangan ko. Pero, either way, hindi pa rin talaga available yung room. Tumawag ulit ako sa kanya na hindi available yung room. So, parang ayun, sabi niya, check daw niya. And then, after siguro mga 5 to 10 minutes naman, naging available na yung room. Madali lang naman actually yung yung check-in machine. Hindi naman siya mahirap i-operate. Yun yung struggle ko nung una na naisip ko paano yun, baka hindi ako marunong mag-operate ng machine, kung bago walang instruction doon, paano mo i-operate yung machine, paano mo i-enter doon yung mga details mo, as in talagang walang instruction. Ang sabi lang doon, meron doon check-in machine na na yun yung magbibigay sa iyo ng ng card mo tsaka ng receipt mo, ganyan. So ayun, pero naman siya, may option naman to select yung English para mas madali mong maintindihan. Kaya okay na din, madali lang din naman na nakapag-check-in. And so far, okay naman ako sa room. Sabi nila actually, amoy na amoy daw yung smoke dito. Yun yung isa sa mga nabasa ko dun sa reviews sa Agoda tsaka sa Traveloka. Pero so far, parang wala naman ako naamoy. Parang medyo mabongbong naman siya. Or maybe because meron silang nilagay na parang air freshener para hindi mo maamoy. So far naman, sa a few minutes na nagstay kami dito, parang okay naman siya. And satisfied naman ako dun sa nabayaran ko. So, room tour ko naman kayo guys dito sa hotel namin sa Taipei. Ayan. So, meron kami isang single bed. Meron kami isang queen size ata yun. Tapos, ito lang yung room niya. Sobrang maliit lang siya. Ayan. Ito lang siya. Yun yung bintana. Ang view niyan is yung sa may rainbow area sa may Ximending. Tapos, ito. Meron lang siyang small table dyan. TV. Tapos, ito na yung CR namin. Yung CR namin, basic lang siya. Okay, pero okay naman. Malinis naman siya. Yan, may towels din naman. Tapos, shower. May hot and cold. Tapos, meron na siyang lababo doon. Tapos, may blower din. Yan na, sobrang basic lang yung CR. Pero okay na din. Wala nga lang lock tong door nila. Yan. Tapos, ito meron lang ulit ditong table. Tapos, merong saksakan. May dalawang saksakan. May ilaw. Tapos, ito ilaw. Switch ng ilaw ng kwarto. Tapos, ito na yung bintana. Tapos, yan. Yan na siya. Okay naman. Ito rin pala, may saksakan din dito. May dalawa dito. May dalawa doon. At feeling ko yun lang. Walang saksakan dito. Yun lang. Sobrang maliit lang na room. Pero sulit na rin. Saktong-sakto na lang din sa amin. Tapos may air condition din naman siya. Yan. Okay naman siya. Bugis Inn. Ang pangalan niya sa Agoda. Nasa 3,000 mahigit. Hindi ko alala kung magkano yung exact na per night namin. Pero isi-share ko na lang sa inyo sa dulo ng aming Taiwan vlogs. So mamaya ang plano ko, maglalakad-lakad na lang kami sa Ximending kasi medyo gabi na, hindi ko sure open pa yung mga
temple. So, yun. Samahan nyo kami mamaya pag nag-ikot-ikot kami sa Ximending. Bye-bye!